lahat? Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay magpupuri sa ating Panginoon. Pero bago po tayo magsimula sa pagpupuri sa ating Panginoon, basahin ko po muna muli yung awit 150. Kasi napakaganda po nitong verse. Sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit ang lakas na taglay. Siya ay purihin sa kanyang ginawa. Siya ay purihin sapagkat dakila. Purihin sa tugtog ng mga trumpeta. Awitan sa saliw ng alpa at lira. Sa tugtog ng tambol, magsayaw. Purihin mga alpa at plauta, lahat ay tugtugin. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pompyang. Sa lakas ng tugtog, siya'y papurihan. Purihin si Yahweh, lahat ng nilalang. Purihin si Yahweh. Amen? Amen. Everything that has breath, praise the Lord. So ating i-declare yung goodness ng Panginoon. We will enter the gates of the Lord with thanksgiving in our hearts. Amen? Handa na po ba tayo magpuri sa Panginoon? Amen. Amen. Sige po, awitan natin ang Panginoon. Hallelujah! Enter his gates with thanksgiving. Come to his courts with praise. Enter his presence
kanyang kabutihan. Iniligtas niya tayo sa kapahamakan. Siya nagpapagaling sa lahat ng ating sakit at karamdaman. He provides everything that we need. Binibigyan niya tayo ng lakas upang tayo makapagtrabaho. He protects us every day. He gives us contentment. He gives us peace. He is the great I am. Amen? Kaya tayo dapat lagi magpasalamat sa Panginoon. For He is good. And His mercy endureth forever. Amen. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good, 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 and His mercy endures forever. For the Lord is good. For the Lord is good, 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 and His mercy endures forever. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good, and His mercy endures forever. Amen. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat for your goodness, for your faithfulness. In spite of our unfaithfulness, Panginoon, ikaw ay patuloy na nagiging tapat sa amin, although we are unfaithful. Kaya Panginoon, maraming salamat po. Patuloy ka namin aawitan, and we will declare that you are good and all the miracles you've done have brought us joy. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. We bless you. We honor you. We magnify your name. And we will say that you are good, and all the miracles you've done has brought us joy. For we are changed, and all the hopes we have, we place in you right now, Father. Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you. Oh, Father. Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you. Amen. We lift up our eyes above the troubles in our land, and together we stand to declare you as King. In times like this, we choose to praise you. For it's you who really matters. You are worthy of our praise. And all the miracles you've done has brought us joy. For we are changed, and all the hopes we have, we place in you right now. Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you. Father. Father, we declare that we love you. We declare our everlasting We will love say that you are for the Lord. and we will say that you are good, and all the miracles you've done has brought us joy. For we are changed, and all the hopes we have, we place in you right now. Father, we declare that we love
minamahal ka namin. Nawa makita yon, mag-manifest sa buhay ng bawat isa na minamahal ka namin, Panginoon. Turuan mo kaming maging obedient to you and to your word. Baguhin mo kami. Mahina kami, Panginoon. Hindi namin kaya magbago kung hindi mo kami tutulungan. Touch the hearts of your people today, O God. Alam po namin that you are here because 2 or 3 who are gathered together in your name, you are there in the midst of them. Yeah, Lord, thank you for your presence today. Thank you for you are here. Salamat po. At kung saan naroon ang iyong presensya, meron pong katagumpayan. Kaya Panginoon, we offer to you this day, we dedicate to you today. Alam po namin, bibigyan mo po ng katagumpayan ang aming panambahan sa akin. Sa iyo po ang papuri, pasasalamat at lahat ng kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Amen. Sige po. Samahan niyo po ako sa pagbabasa ng ating teksto sa araw na ito. Ang makikita po natin sa Hebrews 5 verses 1 to 10. Dahil po kakaunti naman po ito, tayo po ay sabay-sabay ng magbabasa. Okay po ba yun? Sige po, atin pong basahin. Hebrews 5, 1 to 10. For every high priest chosen from among men is appointed to act on behalf of men in relation to God, to offer gifts and sacrifices for sins. He can deal gently with the ignorant and wayward, since he himself is blessed with weakness. Because of this, he is obligated to offer sacrifice for his own sins, just as he does for those of the people. And no one takes this honor for himself, but only when called by God, just as Aaron was. So also Christ did not exalt himself to be made a high priest, but was appointed by him who said to him, You are my son, today I have begotten you. As he says also in another place, You are a priest forever, after the order of Melchizedek. In the days of his flesh, Jesus offered up prayers and supplications with loud cries and tears to him who was able to save him from death, and he was heard because of his reverence. Although he was a son, he learned obedience through what he suffered. And being made perfect, he became the source of eternal salvation to all who obey him, being designated by God a high priest after the order of Melchizedek. Pinagpala po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Pwede na po tayong maupo at ihanda ang ating puso sa pakikinig ng kanyang salita. Magandang umaga po sa inyo. Sa umaga pong ito ay pag-uusapan po natin ang bahagi ng Hebreo. Tayo po ay nasa chapter 5 verses 1 to 10. At dito po sa mga talata ay pag-uusapan po natin yung si Jesus Christ as the perfect high priest. So usapin ng relihiyon o pagbabalik ng relasyon sa Diyos. No, yan daw po ang basic definition ng religion. Ang palagi pong tinatanong, sino ang inyong high priest? No, kasi diyan nakasalalay kung yung paniniwala mo magiging tama at magiging maayos upang makalapit ka sa Diyos. Who is your high priest? Kaya nga po sa Muslim world, no, sa Islam, ang kanilang naging high priest ay si Muhammad. No, sa Buddhism, ang kanilang high priest si Gautama Buddha. At sa Confucianism, si Confucius. At ngayon po, sa bansa natin, mayroong isang lista. At ang kanilang quote-unquote, no, pwede nating sabihin kanilang high priest ay si Rizal.
Sa Kristyanismo, sino po ang ating high priest? At dito po ang usapin ay pinapakita sa atin, ang ating high priest ay si Jesus Christ. At si Jesus Christ ay perfect high priest. Ang pananampalataya po sa Diyos ay hindi nagsimula sa Christianity, kundi ito ay nagsimula sa Judaism, mga Hudyo. Kaya nga po, dito po sa pag-aaral po natin ngayon ay tinalakay yung dalawang uri ng pananampalataya. So as an overview, makikita po natin sa una, yung Jewish high priest ay pinag-usapan. At ito po ay tinalakay sa verse 1 to 4. Ngunit ito'y nagpakita ng imperfections. No, hindi naging sapat, hindi kumpleto ang kaniyang pamumuno. Ganon din, anumang relihiyon na ang high priest ay tao, we can say na ito ay hindi tama. At sa Jewish high priest, ang mga Jewish high priest, bagamat yung pananampalataya nila ay itinuro ng Diyos, ipinaalam ng Diyos, still, ito ay incomplete. At ang pangalawang tinalakay ay patungkol kay Jesus Christ bilang high priest. At ito'y pinag-usapan sa verses 5 to 10. At dito ipinakita na si Jesus bilang high priest, na kumpleto niya, na isagawa niya yung kumpletong inaasahan sa isang high priest ni Yahweh. At dito nga ipinakita yung perfection ng pagiging high priest ni Jesus. So, Jewish high priest and then Jesus as high priest. Dalawang usapin po yan. Sino ang matibay at totoo o kumpletong makapagdadala sa atin sa Diyos upang matanggap natin yung kaligtasan. So, umpisahan po natin dito sa Jewish high priest na pinag-usapan sa verses 1 to 4. Dito po makikita natin yung assignment nitong Jewish high priest. Sabing ganon, for every high priest, una, chosen from among men is appointed. So makikita po natin dito na hindi lahat ng tao pwedeng italaga na high priest, kundi sila ay itinatalaga. May pagpiling nagaganap. At ang high priest dapat tao. No? Kasi nga, siya ay may responsibilidad na ilapit ang tao sa Diyos. Sa Leviticus, Kabanatang 8, 1-2, sa translation ng Magandang Balita, Biblia, sabing ganon, sinabi ni Yahweh kay Moises, isama mo sa harap ng toldang tipan. So makikita natin dito na ang Diyos ay nag-uutos kay Moises. At itong gawain na ito ay magaganap sa toldang tipanan. Sino po yung inutos na isama? Si Aaron at ang kanyang mga anak na lalaki. Dalhin mo ang kanilang kasuotan at ang langis na pantalaga. Sa Levitico 21:10, makikita natin ang nahirang na pinakapunong pari ay binubuhusan ng langis sa ulo at itinatalagang magsuot ng sagradong kasuotan. Makikita po natin dito na ang high priest ay tinalaga ng Diyos at siya ay mayroong kasuotan na dapat kakaiba sa ordinaryong mga tao. No? Siya po ay pinapahira ng langis. Ibig sabihin, yung pabor ng Diyos ay hayagan na pinapahayag sa kapulungan. No? Kaya meron ditong pag-a-anoint ng oil. So, chosen from among men, and then is appointed to act on behalf of men in relation to God. So, dito makikita natin ang napakahalagang role ng priest o yung pinakapinuno nila tinatawag na high priest. Hindi ka pwedeng lumapit basta-basta sa Diyos kung wala sila. Kasi sila ang mamamagitan sa isang ordinaryong tao papalapit sa Diyos. No, yun ang trabaho ng priest.
At alam natin, no, may mga relihiyon na ganyan ang pagtatalaga sa kanilang mga pinuno, sa kanilang mga pamunuan. No, hindi ka pwedeng lumapit sa Diyos kung wala yung praise. Hindi ka pwedeng manalangin o humingi ng tawad sa kasalanan mo kung wala yung praise. No, may ganyang kultura o tradisyon na na-develop sa ibang mga relihiyon. At yung pong ganong uri ng practice, ito po ay hinango sa mga gawain na katulad ng sa Hudyo. No, ganon ang role ng priest. At isa pang ginagawa ng priest, siya ay nag-aalay. No, kaya sabi ganoon, to offer gifts and sacrifices for sins. Mapapansin natin dito na kailangang gawin ito ng sacerdote o ng priest. Magbigay ng gifts at magbigay ng sacrifices. Pag sinabing gifts, ito yung mga kaloob na kung saan ang nais mo ay mabigyan ng kaluguran ng Diyos. No? Mga gifts. Sacrifices, ito'y kaloob din sa Diyos, pero itong kaloob na to ay mayroong pagdanak ng dugo. May pagpatay. At ang intensyon ay para sa pag-aalis ng kasalanan. At ganyan ang gawain ng isang priest. Sabing gano'n sa aklat ng Levitico 7, ayon sa translation ng Ang Salita ng Diyos. Pagkatapos, sinabi niya kay Aaron, lumapit ka sa altar at ialay mo ang iyong handog sa paglilinis at handog na sinusunog para matubos ka at ang sambahayan mo sa iyong mga kasalanan. Mapapansin natin dito na ang isang naitalagang sacerdote or priest, kailangan niyang mag-alay sa Diyos ng pang-alis ng kanyang kasalanan. Mag-aalay siya para malinis ang kanyang kalagayan sa harapan ng Diyos. No, ito'y handog na susunugin, handog na panglinis sa kanyang kasalanan at sa kasalanan ng kanyang sambahayan. So makikita natin dito na ang pagiging priest o high priest ay mayroong epekto sa kanyang sambahayan. No? At kailangan pati sambahayan niya, pamilya niya, kailangan maayos at sinusuportahan yung panawagan ng Diyos sa kanya. Ano pa sabi? At iaalay mo rin ang handog ng mga tao para sila rin ay matubos sa kanilang mga kasalanan ayon sa iniutos ng Panginoon. So, makikita natin dito na ang proseso, yung high priest o yung priest na nakatalaga, kailangan mo nang maging malinis siya sa harapan ng Diyos bago siya maging tagapamagitan ng ibang tao na ilalapit niya sa Diyos. No? Ganoon ang sistema. At makikita natin dito na ang pag-aalay nila ng handog ay ayon sa inutos ng Panginoon. No, hindi pwedeng basta-basta ang pag-aalay sa Diyos. Hindi pwedeng kung ano yung gusto mong gawin o kung ano yung convenient na gusto mong gawing pag-aalay, yun ang gagawin mo. Hindi ganoon. May pamantayan, may patakaran ng Diyos, mayroong qualification yung iaalay sa anumang uri ng kasalanan. Mayroong alay na inutos ang Diyos. Kumbaga, prescription. No, sa aklat ng Exodus, Leviticus, Numbers, makikita natin sa bawat uri ng kasalanan, may katapat na alay. No, di po ba, sa sakit natin, no, pagka masakit ang ulo mo, Diatabs ba ang iniinom mo? So, hindi pwedeng ganon. Kasi nga, bawat uri ng sakit, mayroong nakatapat na gamot. Ganon din. Pag may kasalanan ka sa Diyos, pangangalo niya ba yan? Yan ba ay pagpatay? Yan ba ay may katapat na alay ayon sa inutos ng Panginoon? Kaya itong priest, dapat alam niya, inaalam niya ano yung para saan yung inaalay ng mga tao. So, kita natin dito, no? Ganyan ang sistema ng pag-aalay sa Diyos ng mga sacerdote. So, kung titignan po natin,
itong sistema na to ay nagpasimula sa panahon pa lamang na sila'y naglalakbay. Yung mga Israelita ay naglalakbay papunta sa lupang pangako. At sila po ay mayroong dinadalang o mayroon silang tinatawag na tabernacle o yung tent of meeting. At ito po ay ina-assemble nila sapagkat sa paglalakbay nila, no, sila ay nasa ilang daang libo. Ang sabi pa nga po ng iba, nasa 1,000,000 mahigit. Sa gitna ng kanilang kampo, andoon yung tabernacle. At ganyan po ang itsura ng tabernakulo. At itong tabernakulong ito ay lugar kung saan sinabi ng Diyos, dun mananahan ang kanyang presensya. So kung ang mga tao gustong lumapit sa Diyos, kailangan nilang pumunta dun sa tabernakulo. At mayroong mga priest na nag-a-assist sa kanila, sa kanilang mga bagay na dapat gawin. At itong priest na to, tulad ng nabanggit, meron siyang hindi ordinaryong kasuotan. No? Merong prescription ang Diyos, ano ang dapat na suot ng high priest at maging yung mga priest na kanyang nasasakupan. At later on, hindi po natapos sa kanilang paglalakbay yung kanilang pagsamba sa Diyos, sapagkat nung panahon na ng kapayapaan, nakuha na nila yung promised land, ipinatayo naman yung templo. And again, yung templo, yung sistema sa loob ng templo, ito po'y sistema na itinuro ng Diyos nung sila'y naglalakbay pa lamang. And again, meron dito mga priest na nag-a-assist sa mga tao. High priest. Ang kaibahan lang sa lugar ng pagtitipon, ito'y gawa na sa bato. No? Samantalang yung tent, gawa sa mga tela na iba't ibang uri ng tela at mayroong mga tela na balat ng hayop ang ginamit. No? So, ang pagsamba po hindi natigil sa panahon ng paglalakbay. Maski nung panahon na sila'y nasa promised land, still ang panambahan ay dire-diretso. At dahil nagpapatuloy ang panambahan, importante ang role ng priest o high priest. Ang high priest po, meron siyang qualification na napakahalaga. Ito po'y walang iba kundi yung kanyang association sa kanyang mga inilalapit sa Diyos. Sabi pong ganun sa verse 2, He can deal gently with the ignorant and wayward. So dito, kita natin na ang isang high priest, meron siyang sympathy sa mga tao na kanyang inilalapit sa Panginoon. At etong mga taong ito na inilalapit sa Panginoon, usually, ang kaso nila, sila ay ignorant or wayward. Pag sinabi nating ignorant, pwedeng hindi nila alam yung mga pamantayan ng Diyos. No? Ignorante sila. O kaya naman pag sinabing wayward, ito yung nalihis ng landas. No? Nawala sa tamang direksyon ng kanilang pakikipagrelasyon sa Diyos. At itong mga taong ito ang tinutulungan nitong mga priest na ito. Ignorant and wayward. Sa aklat ng unang Timoteo, 1:13, ito yung nabanggit ni Apostol Pablo. Sabi niya ganon, Bagamat ako noon ay lapastangan ng uusig at marahas na tao. So pansinin niyo si Apostol Paul, talagang hindi maganda ang kanyang pakikitungo sa mga Kristiyano. No, lapastangan, nanguusig, marahas na tao. Sabi niya gano'n, kinahabagan niya ako sapagkat nagawa ko ang mga bagay na yon dahil sa aking kamangmangan nang hindi pa ako sumasampalataya. So makikita natin dito na si Apostol Pablo, dahil hindi pa niya kilala ang Panginoong Yesus, talagang marami siyang mga pinagagagawa na taliwas sa kalooban ng Diyos. Siya ay wayward. At sabing gano'n, siya ay mangmang, ignorante sa mga katotohanan patungkol sa Diyos. Pero anong nangyari kay Apostle Paul? Siya ay
pinatawad ng Diyos. Bakit? Kasi nga, siya ay sumampalataya sa Panginoon. So, ganun din naman tayo. No, makikita natin dito na si Apostle Paul, tumanggap siya ng kapatawaran at paglilinis sa kanyang kasalanan dahil sa kanyang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. So, dito po sa Lumang Tipan, ang tagapamagitan nila, dahil hindi pa dumadating ang Mesiyas, ang tagapamagitan nila ay ang saserdote o ang pari. At sabi pong ganon, yung kalagayan ng pagiging pari ay isa po itong pribilehiyo na galing sa Diyos. At ito pong pari na to, since he himself is beset with weakness, no? May kahinaan nga siya eh. Because of this, he is obligated to offer sacrifice. So dito, pinapaunawa sa atin na ang saserdote, tulad ng nabanggit ko na kanina at ipinaliwanag ko na kanina, siya mismo kailangan niyang mag-alay para sa kasalanan niya bago niya mailapit ang ibang tao sa Diyos. Yan po, for his own sins, just as he does for those of the people. Sa aklat ng Ezekiel 13 hanggang 14 at 16, dito po makikita natin yung kalagayan ng mga Israelita na dumating yung pagkakataon. Maski na may mamagitan sa kanila na tulad ng saserdote, mananatili na papausahan sila ng Diyos. Ano ba yung kasalanan ng isang tao na pwedeng hindi patawarin ng Panginoon? Ito po, bigyan tayo ng pangyayari dito sa aklat ni Ezekiel. Sabi pong ganon, Ezekiel, anak ng tao, kapag ang isang bayan ay hindi naging tapat sa akin, parurusahan ko sila. So makikita po natin dito na isang dahilan kung bakit paparusahan ang isang tao ay yung hindi pagiging tapat. Ang bayan po ng Israel ay binigyan ng instruction paano sila dapat mamuhay at paano sila dapat makipag-ugnayan sa Diyos. Alam na nila yon, na ituro na sa kanila yon. Kaya lang, sa kabila ng alam nila yung mga katotohanan na yon, pinipili pa rin nila na suwayin ang Diyos at gawin ang pamamaraan na hindi inutos ng Diyos. At dahil po sa pangyayaring iyon, ano sabing ganon? Padadalhan ko sila ng taggutom hanggang sa mamatay ang mga tao, pati hayop. Pansinin niyo, maski, hindi lang yung mga taong nagkasala pati yung kabuhayan nila apektado. At sabi pong ganun sa verse 14, kung magkataong naroon sina Noe, Daniel at Job, sila lamang ang maliligtas dahil sa matuwid nilang pamumuhay. Dito po nabanggit si Noe, Daniel at Job. Kilala natin si Noe. No, nasa panahon niya, siya'y namuhay ng matapat sa Diyos. At nung nagpadala ng pagwasak ang Diyos sa buong mundo, si Noe lang ang naligtas. Ganon din si Daniel. Sa panahon na ang mga Israelita ay nasakop ng dayuhang bansa ng Babylonia, andun po si Daniel na iniingatan ng Panginoon. Siya'y preserve ng Panginoon. Si Daniel po'y itinapon sa kawan ng mga leon, pero alam natin, hindi siya namatay. At ganun din si Job. Si Job naman po ay dumanas ng sitwasyon na kung saan hinamon ni Satanas ang Diyos, na si Job ay tatalikod sa Diyos kapag siya ay namatayan ng mga anak, naubusan ng mga properties niya, ng kayamanan niya. Iniisip ni Satanas, pag nagkasakit yan, tatalikod yan sa Diyos, kay Yahweh. Pero alam natin, si Job ay naging matapat sa Panginoon. Ang mga lalaking ito na binanggit ni Ezekiel, ito po'y naging matapat sa Panginoon, na kung saan sa panahon ng kanilang katapatan, yung mga tao sa kanilang pamayanan, inilalapit nila sa Diyos.
Sinisikap nila na yung mga tao maging malapit sa Panginoon. Kaya lang, sa panahon ni Noe, hindi naniwala itong mga tao. Kaya naman yung salot ng malaking baha ay naranasan ng sangkatauhan. Sa panahon ni Daniel, andyan din siya na nagpo-promote siya ng integridad sa Diyos, pero maraming mga Israelita, matigas pa rin ang ulo. At ganun din si Job. Inilapit niya sa Diyos ang kanyang mga anak. Nag-aalay siya ng handog sa Diyos para sa kanyang mga anak. And yet, dahil ang kanyang mga anak, ang inisip ay kalayawan, ano nangyari sa kanila? Napahamak sila. At ganun din, dito ay sinasabi ni Ezekiel, kung dumating ang pagkakataon na ang isang tao ay hindi matapat sa Diyos, mapapahamak ka. Maski na may mga tao na malapit sa iyo, na kinakalinga ka at ipinapanalangin ka, kung hindi ka magiging matapat sa Panginoon, sabi sa verse 16, isinusumpa kong wala akong ititira isa man sa kanila. Kaya nga po mga kapatid, huwag mong ipagmalaki na ang asawa ko naman matapat sa Diyos. Kaya okay lang itong ginagawa ko na hindi matapat sa Panginoon. Huwag mo ipagmalaki na sinasabi mo, yung anak ko naman, pastor. Yung anak ko naman, manggagawa sa church. So, okay lang na ganito ako. Mga kapatid, maliligtas yung mga tao na matuwid sa Diyos. Pero kung hindi ka magiging matapat sa Diyos, asahan mo, hindi ka palalampasin ng Diyos sa hindi mo pagiging matapat. So, tandaan natin, mayroong mga please na pinoprovide ang Diyos, may mga namamagitan sa atin, pero kung hindi tayo tatalima sa Diyos, magbilang ka na lang ng panahon, sapagkat yung kapahamakan ay darating sa iyo. So ganyan ang kalagayan nila. Ang isang saserdote, hindi po basta-basta ang kanyang kalagayan sa harapan ng Diyos. At hindi rin po ordinaryo ang kanilang posisyon sa harapan o sa kapulungan ng mga tao. Sabi pong ganun sa verse 4, and no one takes this honor for himself, but only when called by God, just as Aaron was. So makikita natin dito na ang pagiging saserdote o pagiging priest, ito po ay isang kalagayan na ang Diyos ang nagtalaga sa kanila at hindi pwedeng may basta-basta na lang na tumayo sa kanilang sitwasyon. Sa aklat ng unang Kronika 23:13, sabi pong ganon, ang mga anak na lalaki ni Amram ay sina Aaron at Moises. Ibukod si Aaron at ang kanyang mga angkan para sa pagtatalaga ng mga pinakabanal na bagay. So, dito po makikita natin yung role na ibinibigay kay Aaron at kasama nga si Moises. Sila ay itinangi, ibinukod sa gawaing ito. Sa pag-aalay ng mga handog sa Panginoon, sa paglilingkod sa Kanya, at sa pagbabasbas sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoon. Ito ang magiging tungkulin nila magpakailanman. So makikita natin dito na ang paglapit sa Diyos, ito'y kinakailangan ng tulong nitong mga saserdote na to. Pero may isang pangyayari, may isang hari na itinalaga ng Diyos, pero naging arrogante siya. At ninais niya na gawin yung gawain ng pari. No? Hari siya, tinalaga ng Diyos, pero anong gusto niyang gawin? Yung gawain ng pari. Ito po'y walang iba kundi si Haring Uzzias. Sabi pong gano'n sa verse 18, nagsama-sama yung mga priests para harangin si Uzzias sa kanyang gustong gawin na paghahandog sa templo. Kanilang hinadlangan si Haring Uzzias at sinabi sa kanya,
Hindi para sa iyo, Usayas, ang magsunog ng insenso sa Panginoon, kundi para sa mga pari na mga anak ni Aaron, na mga itinalaga upang magsunog ng insenso. Lumabas ka sa santuaryo sapagkat mali ang iyong ginagawa at hindi ito magbibigay sa iyo ng karangalan mula sa Panginoong Diyos. Sa lumang tipan po, may itinalaga ang Diyos na tawagin nating office o posisyon upang ang tao ay makalapit sa Diyos. Ito pong posisyon na to ay posisyon ng propeta, pari, at hari. No? Ang propeta, sila yung tagapagsalita ng Diyos sa tao. Ang pari, tulad ng binabanggit natin, sila ang naglalapit sa tao sa Diyos. At yung hari, ang trabaho niya, anumang inuutos ng Diyos, ipasagawa niya sa buong bayan. No, kanya-kanya silang role and responsibilities. Pero sa pagkakataong ito, sa talatang ito, itong hari, gusto niyang gawin yung trabaho ng pari. At bagamat tama naman yung gagawin niyang paraan, pero dahil hindi siya yung tamang tao, ang sabing ganon, hindi magiging kalugod-lugod sa Diyos yung kanyang gagawin. Dito natin makikita yung special role na meron itong mga nakatalagang pari. Tulad din po yan ng kalagayan ng bawat isa sa atin. Sa atin ngayon, sa pananampalatayang Kristyanismo, bawat isa sa atin ay may pagtawag ang Diyos. Ang unang pagtawag na ginawa ng Diyos pagkatawag sa kaligtasan. No? A call to be saved. At ang sumunod na bagay, tinawag din tayo ng Diyos upang maglingkod sa Kanya. No, hindi ka lang tinawag ng Diyos para maligtas, kundi kailangan mong lumago sa pananampalataya at dumating ang pagkakataon, ikaw ay maging bahagi ng mga bagay na ginagawa ng Diyos. Ako po bilang pastor, hindi ako nagpapastor sa inyo dahil gusto ko lang, kundi naging malinaw sa akin yung pagtawag ng Diyos. Sapagkat kung hindi ako tinawag para magpastor, definitely, hindi ako pwedeng humarap sa inyo. At kung ano man ang nagagawa ko ngayon sa inyo, sa aking panawagan bilang pastor, ito po'y kilos ng Diyos. Dahil tinawag niya ako sa bagay na ito. Ngunit kung hindi ako tinawag ng Diyos, imbis na makatulong ako sa inyo, baka mawasak ang buhay niyo. Kaya po napakahalaga ng pagtawag ng Diyos. Ganon din po si Aaron, no? Binigay na example dito. Ang pagiging pari niya, ito ay panawagang espesyal ng Diyos para sa kanya. Ngayon tignan natin, kung merong high priest ang mga Hudyo at ito ay incomplete, hindi po tumigil ang plano ng Panginoon dyan. Dito ay pinaliwanag na mayroong dumating na katuparan ng perpektong gawain ng pagiging high priest. Ito po'y walang iba kundi si Jesus Christ. Sa verses 5 to 10. Tignan natin bakit tinatawag natin na nagampanan niya ng perpekto yung pagiging high priest. Kaya naman dahil dumating na si Jesus Christ, kinakailangan na rin na itigil. Take note, itigil yung gawain ng mga pari sapagkat dumating na si Jesus Christ. Sino ba si Jesus Christ? Ano ang ginawa niya? Ang usapin po ng pagiging high priest ni Jesus, ito po ay tatalakayin natin sa chapter 7 hanggang sa mga susunod na kabanata. Andun po yung pagbibigay ng liwanag. Pero sa pagkakataong ito, pinag-usapan si Jesus Christ dahil sa kanyang mga ginawa. Sabing gano'n sa verses 5 to 10. Una, yung kanyang appointment. Bakit
angat si Jesus kumpara sa mga Jewish high priest. Una yung appointment niya. So also Christ did not exalt himself to be made a high priest, but was appointed by him, who said to him, "You are my son. Today I have begotten you." Dito po sa talatang ito, yung writer ng Hebrew nagko-quote ng scripture patungkol sa Mesiyas na darating. At etong Mesiyas na to ay kinilala maging sa panahon ng pagsulat ng aklat ng Salmo o ng awit sa chapter 2 verse 7. Sabi pong ganon, "Sinabi ng hari na hinirang ng Diyos, sasabihin ko ang sinabi sa akin ng Panginoon. Ikaw ang anak ko at ngayon ipapahayag ko na ako ang iyong ama." So dito, pinapakita dito sa Salmo na mayroong consciousness itong hari na itinalaga ng Diyos. Ito pong haring ito ay walang iba kundi yung Mesiyas na itinalaga ng Diyos. Meron siyang consciousness na siya ang anak ng Diyos. At yung pangyayari na yan, itong pananalita na to, na "You are my son, today I have begotten you," yan po ang mismong mga pananalita na binanggit ng Ama sa anak. Una, nung si Jesus ay binabautismuhan. No? Nung time ng baptism ni Jesus, sinabi, "Ito ang aking anak." Ganon din nung oras ng transfiguration, yung pagbabago ng anyo ng Panginoon. Yung kaningningan at kaluwalhatian ng Diyos ay nakita sa katauhan ng Panginoong Yesus. Sa harapan ng tatlong disipulo, no, si Peter, James, and John, narinig nila yung wika ng Ama sa langit, "Ito ang aking kinalulugdang anak." So makikita natin dito na si Jesus ay anak ng Diyos at sabing ganon ng writer ng Hebrew. As he says also in another place, "You are a priest forever after the order of Melchizedek." Itong anak na ito na binabanggit ng writer ng Hebrew, ipinapakilala niya na si Jesus Christ. At itong si Jesus Christ ay walang iba kundi siya ay isang saserdote, isa siyang priest. Pero ang mapapansin natin dito, siya ay nasa karangalan ng katulad ng kay Melchizedek. At ito pong pananalitang ito, again, itong writer ng Hebrew, ginagamit niya yung Bible na nag-e-exist sa panahon niya. Nag-quote siya ng scripture. At ito pong quotation na to ay hango sa aklat ng mga awit o Salmo 110 verse 1, 4 to 5, no? So ito pong pananalitang ito ay nasa verse 4, no, yung kinote kanina. "Si Yahweh ay may pangako at ang kanyang sinabi hindi magbabago." Ano yung sabi ni Yahweh? "Ikaw ay pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek." So, itong sinabihan na siya'y pari magpakailanman, sabing ganun sa verse 1, ito yung Mesiyas. Sabing ganun sa verse 1, "Sinabi ni Yahweh sa aking Panginoon." Yan po ay pananalita ng pagkilala sa Mesiyas. "Maupo ka sa kanan ko hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo." So dito makikita natin na itong Mesiyas na ito, siya yung kinikilala na pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. At sabi pa sa verse 5, "Si Yahweh ay naroong nakaupo sa kanan mo, at kapag siya ay nagalit, ang lahat ng mga hari ay tiyak na malulupig." Ang kaibahan ng pagiging pari nitong Mesiyas, hindi lang siya basta pari, kundi siya rin ay hari. No? Pari at hari. Makikita natin, sabi ko nga po kanina, sa Lumang Tipan, ang opisina, pari, hari, propeta. Di po ba? At dito po, ipinapakilala si Jesus na siya ay pari
at hari. At alam natin, siya rin ay ang salita ng Diyos. Siya ang nagpahayag ng salita ng Diyos. So, dito makikilala natin na si Jesus, pari, hari, at propeta. Kumbaga, yung role na iba-iba sa lumang tipan, ngayon, ito ay ginagampanan na ni Jesus Christ. At si Jesus Christ, siya ang ating punong pari. Amen? Kaya nga po, yung appointment ni Jesus Christ, kakaiba sa ibang mga appointees ng Diyos sa lumang tipan. Ito po ang nagbigay ng kaibahan. Ano ba yung ginawa ni Jesus para makuha niya yung role na o itong posisyon na ito? Abasement. Yan po yung sumunod na usapin. In the days of His flesh. So alam natin si Jesus, Diyos. Pero sa Trinidad, kinailangan niyang maging tao. Ipinanganak siya. At sa panahon ng pagiging tao niya, dito sa lupa, sabing ganon, Jesus offered up prayers and supplications with loud cries and tears. Ganyan po yung trabaho ng mga pari. No, sila'y nananalangin para sa kongregasyon, para sa mga tao ng Diyos, kailangang ipinapanalangin nila ang mga taong ito. Kaya yan ang naging role ng mga priest noong unang panahon. Ginawa yan ni Moses, ni Aaron, ginawa yan ng mga pari, at even mga propeta at mga hari, nananalangin sila, tumatangi sila para sa bayan ng Diyos. At dito makikita natin, si Jesus, ganyan din ang ginawa niya. At itong paglapit na to ay ginagawa ng Panginoong Yesus to Him who was able to save Him from death. Ito pong pangyayaring ito ay may pagtanaw sa panahon bago ipako ang Panginoong Yesus sa krus. Sabing ganon sa aklat ng Mateo 26, 31, at ilang mga pinili ko na lang po ng mga talata, ganito po yung mga sitwasyon. Dito sa Matthew 26, sabing ganun sa verse 31, sinabi ni Jesus sa kanila, sa gabing ito, ako'y iiwan ninyong lahat. Can you imagine, yung mga disipulo niya, kasama niya for 3 years sa ministry. Naglilingkod sila, kumakain silang sama-sama, nagmi-ministeryo sila. Dumating yung time. Sinabi ni Jesus, tatalikuran ninyo akong lahat. Gaano kasakit yun? No, ikaw lang, may kaibigan ka, tinalikuran ka. Di po ba masakit yun? Sabi pa sa verse 36, dahil po sa pangyayaring ito, meron pang mga nangyari, no po, at masakit yun para sa Panginoon. Mahirap yun. Sabi niyang ganon, isinama ni Jesus ang kanyang mga alagad sa isang lugar na tinatawag na Gethsemane. No? So, ito po yung lugar kung saan nanalangin ang Panginoon. Actually, ito yung lugar kung saan madalas pumupunta ang Panginoong Jesus para manalangin. Pero sa sitwasyong ito, medyo talagang hirap na hirap ang Panginoon. Tingnan niyo yung sabi ng Panginoon. Sabi sa verse 38, kaya't sinabi niya sa kanila, ako'y puno ng hapis na halos ikamatay ko. Ganon yung sakit na nararamdaman ng ating Panginoong Yesus. Kaya nga, anumang sakit na dinadanas natin ngayon, no? Betrayal, nasasaktan ka ba dahil sa nangyayari sa buhay mo, nangyayari sa mga kaibigan mo, yung pinagdadaanan natin ngayon, dumating ang Panginoong Yesus sa ganyang mga kalagayan. At hirap na siya na ang pakiramdam niya, para bang mamamatay na siya. Sa verse 39, ito po yung ginawa ng Panginoon. Lumayo siya ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin. So, ang ating Panginoong Yesus, take note, nananalangin siya. Nagkasala ba siya? Hindi.
Perpektong tao ba siya? Yes. Pero, nag-spend siya ng time sa pananalangin. Kaya nga bilang Kristiyano, kiniklaim mo na Kristiyano ka, and yet, you have no time to pray. Alam niyo, sa tingin ko, ang iniisip mo, mas magaling ka kay Jesus eh. Diba? Kasi si Jesus nga, nagpe-pray eh. May time para mag-pray at regular time para mag-pray. Ganyan si Jesus. Tapos ikaw, hindi ka makapag-spend ng time to pray. Ano tingin mo sa sarili mo? Mas mahusay ka ba kaysa sa Panginoon? At dito si Jesus, sa matinding sitwasyon na kinalalagay niya, hindi niya kontrolado yung mga sitwasyon at mga pangyayari, ngunit alam niya, isa sa katuparan niya yung plano at kalooban ng Diyos. Sa mga pagkakataong ito, nanalangin siya. At nabanggit yung laman ng panalangin ng Panginoon. Ama ko, kung maaari po, ilayunin niyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Ito pong panalangin na to ay panalangin ng isang taong nasasaktan at nagbubuhos ng kanyang nararamdaman sa kanyang ama. Hindi po masama na maging totoo ka sa Diyos at sabihin mo kung ano ang nararamdaman mo. Hindi po kasalanan yun. Mismo ang Panginoong Yesus, dahil siya'y tao, katulad natin, ito pong pinagdadaanan niya ay pagpapakita lamang na naiintindihan niya ang kalagayan natin. Amen? Tandaan nyo, si Satanas, hindi tutuksuhin si Jesus. Kung hindi nakikita ni Satanas yung posibilidad na magkasala ang Panginoon. Merong ganong kaisipan si Satanas. Pwedeng matulad sa unang Adan, si Jesus. Pero alam natin, si Jesus, hindi niya pinili na magkasala. Hindi niya pinili na suwayin ang kanyang ama. At si Satanas hindi mag-aaksaya ng oras para tuksuhin si Jesus. Sa mga sa Matthew chapter 4, Luke chapter 4, kita natin, pinagkaabalahan ni Satanas si Jesus para tuksuhin. At sa pagkakataong yun, nag-i-struggle din si Jesus habang siya'y tinutukso ni Satanas. Gawin mong tinapay ang bato. Gutom na gutom ka. Tumayo ka sa templo, tumalon ka. Ba? Hindi ka na ipapako sa krus, pero sisikat ka. May mga tukso na ganon. May mga temptation na ganon kay Jesus, pero pinaglabanan niya yon. Kaya nga po tayo, dumadaan din tayo sa tukso, di po ba? Na ipagpalit ang Diyos. Yun nga lang, tayo madaling bumigay. Tingnan niyo po yung katabi niyo. Umibigay tayo eh. Pero si Jesus, pinili niya na hindi bumigay. Alam niya yung pleasure na inaakit siya sa kamunduhan. Yung pleasure ng mundo. Inaakit siya doon. Ang kaibahan lang niya sa atin, si Jesus, pinagtiisan niya yun. Pinili niya na hindi magkasala. Pero yung nararamdaman niya sa panahon ng pagsubok, nararamdaman niya sa panahon ng tukso, katulad ng nararamdaman natin ngayon. Amen? Kaya huwag mo sabihin na hindi ka naintindihan ng Panginoon. Huwag mo sabihin yun. Sabihin na, hindi, Diyos siya eh. Tandaan niyo, oo, Diyos siya. Hindi nawala yung pagka-Diyos niya. Pero nung naging tao siya, kumpletong tao siya. Kaya nga si Jesus, 100% na tao siya. Hindi 50-50 na tao, 50-50 na tao at Diyos. Hindi ganon. 100% na tao si Jesus. Nung nandito siya sa lupa. Pero hindi inalis yung kalagayan niya bilang Diyos. Kaya nga po yung panahon na to na nag-struggle siya, mahirap yun. Parang katulad natin. Kaya po ganun ang prayer niya. Kung maaari po, ilayunin niyo sa akin ang kopang ito na paghihirap. Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari.
Still, si Jesus pinili niya na magpasakop sa kanyang ama. Marami pong mga Bible scholars ang nag-aaral. Ano yung ayaw mangyari ng Panginoong Yesus? Saan siya nasasaktan? O saan siya mas nasasaktan? Ito pong talatang ito ay nagpapahayag na ang Panginoong Yesus, nasasaktan siya at masasaktan siya. Di po ba yung ipako ka sa krus, latiguhin ka, na sumasama yung laman? Naisip na yan ni Jesus eh. Masakit yun. Pero hindi po yun yung pinakamasakit sa Panginoong Yesus. Ang pinakamasakit sa Panginoong Yesus ay yung kalagayan na siya ay mahihiwalay sa kanyang ama. Yun po ang pinakamasakit sa Panginoong Yesus. At kailangang danasin ng Panginoong Yesus yun. Yung pagkahiwalay sa kanyang ama. Dahil yun ang tinatawag na kamatayan. Nung nakapako ang Panginoon sa krus, di po ba isa sa sinigaw niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Yun po yung pagkakataon na nakatalikod ang kanyang ama. Dahil si Jesus, lahat ng mga kasalanan ng mga ililigtas niya, taglay niya at that time. Inako niya at that time. Separation from God. Kaya ang prayer ni Jesus, kung maaari po, wag na. Masakit yun sa kanya. Sapagkat for all eternity, the Father and the Son magkasama eh. Pero para tubusin ang kasalanan natin, kailangan niyang tiisin yung pangyayari ng death, which is separation from God. Mahirap yun. Kaya sabi ni Jesus dito, kung maaari. Pero, andun pa rin ang kanyang pagnanais na matupad ang inutos ng Panginoon. Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. And he was heard because of his reverence. Yung prayer ni Jesus, it was heard dahil pinili ni Jesus na magpasakop sa kanya. Ang prayer po natin, tandaan nyo, walang magic sa prayer. Okay? Huwag nyo isipin na, kaya ako naligtas kasi nag-pray ako. Walang magic sa prayer. Ulitin ko yung sinasabi ko noon pa. Prayer is powerful not because of prayer itself, but prayer is powerful because of the God who hears and answer our prayers. Kaya nagiging makapangyarihan yung pananalangin natin, hindi dahil sa panalangin per se, kundi dahil yung Diyos na tinatawagan mo, makapangyarihan. Amen? So walang power sa prayer. Hindi ka naligtas dahil nag-pray ka, kundi naligtas ka kasi yung Diyos na tinatawagan mo, totoo. Makapangyarihan. Amen? So pag nasagot ang panalangin mo, magpuri ka sa Diyos na sumagot sa panalangin mo. Amen? So ganun si Jesus. He submit himself to the Father. He obeyed yung utos ng Diyos. Kaya siya nagtagumpay sa mga tukso. Ipinamuhay niya yung salita ng Diyos, mga utos ng kanyang ama. Kaya may pagtatagumpay siya. Tandaan niyo, although he was a son, alam ni Jesus yung status niya, Son of God. He learned obedience to what he suffered. Special privilege, yung pagiging anak? Yes. Pero yung pagiging anak ni Jesus, alam niya, kailangan niyang sumunod sa kanyang ama. Iba po sa mga teaching ng mga health and wealth preachers. Actually, mga false prophet. Ang turo nila, dahil anak ka na ng Diyos, yayaman ka. Dahil anak ka na ng Diyos, di ka na magkakasakit. Dahil anak ka na ng Diyos, maski magkasala ka, pinatawad na. Kasi mangalingan po yun. Kung totoong anak ka ng Diyos, pipiliin mo na sumunod sa kalooban ng iyong ama.
Kung anak ka ng Diyos, pipiliin mo na maging bahagi ng plano at ginagawa ng iyong Ama dito sa mundo. Anak ka ba ng Diyos? Si Jesus po, He know His position and He learned obedience through what He suffered. Sa Pilipos 2:7-8, ito po yung malinaw, sabing ganon. Ito si Jesus Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siya tulad ng mga karaniwang tao. At nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Amen. Yan po yung high priest natin. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, naiintindihan ka ni Jesus. Nag-struggle ka ba sa paglapit sa Panginoon? Nag-struggle ka ba sa kahinaan mo? Kasi nagkakasakit ka, nawawalan ka ng pera, namatayan ka, kailangan mo magtrabaho para kumain. Nag-struggle ka ba kasi naintindihan tayo ni Jesus. Amen. Kaya nga po dahil doon, meron siyang accomplishment. Sabing ganun sa mga talata. And being made perfect. Paano siya naging perfect? Tingnan niyo po yung series ng pangyayari. Sa John chapter 4 verse 34, sabi ni Jesus, sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko'y ang tuparin ng kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang ipinagagawa niya sa akin. So, dito kita natin, si Jesus, meron siyang goal. Alam niya yung dahilan ba't siya nabubuhay. At sabi nga niya, ito ang aking pagkain. Ito yung necessity para sa kanya. Yung tuparin ang kalooban ng kanyang Ama at tapusin. Amen? Sa John 17 verse 4, inihayag ko sa lupa ang iyong karangalan, natapos ko na ang ipinagagawa mo sa akin. Dito po sa John 17, bago ipako sa krus si Jesus, ito yung binanggit niya, natapos ko na. Ito yung act of righteousness. Yung utos ng Diyos na kailangang makumpleto, sinunod niya na. Sa John chapter 19 verse 28 and verse 30, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay, kaya't upang matupad ang kasulatan ay sinabi niya, nauuhaw ako. Nang masipsip na ni Jesus ang alak, sinabi niya, naganap na. Iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Ito po yung last word ni Jesus sa cross. It is finished. Yung mission niya bilang tagapagligtas, yung trabaho niya bilang saserdote or priest para mag-alis ng kasalanan, it was accomplished. Amen? Pwede po ba palakpakan natin ang Panginoon? At dahil po sa pangyayari na yan, sabing ganon, He became the source of eternal salvation. Yung pagliligtas na ginawa ni Jesus, eternal. Sabi na ni Pablo sa 2 Timoteo 2:10, dahil dito tinitiis ko ang lahat alang-alang sa mga hinirang upang makamit nila ang kaligtasan na matatagpuan kay Kristo Jesus na nagdudulot ng kaluwalhatiang walang hanggan. Sa John 3:16, ganun din. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Yan po yung pagliligtas na ginawa ng ating Panginoon. Hindi katulad ng mga saserdote, tuwing nagkakasala ka, kailangan ka mag-alay.
Tuwing may nagagawa kang kasalanan, kailangan tubusin mo yung sarili mo. At ginagawa yun ng mga pari. Pero si Jesus, isang beses lang, ginawa niya yun. Kaya siya ang naging source ng eternal salvation. Pero sinong makakaranas noon? To all who obey Him. Ito po, ang katotohanan, hindi lahat, hindi universal ang kalagayan ng salvation. Although ang paraan ng kaligtasan o yung plano ng kaligtasan, ito ay inaalok sa lahat ng tao. Pero yun lamang susunod ang makikinabang. Amen? Tanungin niyo nga po yung katabi niyo, matigas ba ulo mo? Alam natin, no, sa unang mga pag-aaral natin, yung mga Israelites na matigas ang ulo, ayaw sumampalataya, pinatay sila ng Diyos. Napahamak sila. Kaya nga dito makikita natin na ang offer ng salvation ay may kapakinabangan sa mga taong sumusunod sa Kanya. Kaya nabanggit sa aklat ng Revelation o Pahayag 14, 12 hanggang 13, kaya kayong mga pinabanal ng Diyos na sumusunod sa Kanyang mga utos at patuloy na sumasampalataya kay Jesus, kinakailangang magtiis kayo. So, hindi madali. No? May tiisin. Pagkatapos, may narinig akong tinig mula sa langit na nagsasabi, isulat mo ito, mapalad ang mga taong namatay na naglilingkod sa Panginoon. Mula ngayon, magpapahinga na sila sa mga paghihirap nila dahil tatanggapin na nila ang gantimpala para sa mabubuti nilang gawa. Mahirap magpaka-Kristiyano. Amen? Pero tandaan nyo, lahat ng tiisin natin dito, lahat ng paghihirap natin dito, aalalahanin ng ating Panginoon. And it will be rewarded. Amen? Saan ka nagtitiis ngayon? Baka hanggang ngayon, wala ka pang asawa. No, kasi pumipili ka talaga ng mahirap yun. Baka hindi ka na sumasama sa mga dati mong barkada na nag-iinuman. Sinisira yung katawan nila sa pamamagitan ng alak. Bisyo ng paghit-hit ng hindi lang sigarilyo, pati babe. No, hindi mo nagagawa yun, pero nagtitiis ka. Nilalayuan ka ng kaibigan. Pwede ka mag-overtime sa trabaho mo, pero dahil may prayer meeting, uuwi ka ng maaga. A-attend ka sa prayer meeting. A-attend ka sa discipleship nyo kasi gusto mong lumago. Gusto mong makilala ang Panginoon. At tinitiis mo yung mga bagay na yun. At yung sinusweldo mo, binabawasan mo pa kasi kailangan mo mag-tithes. Kasi pera ni Lord yun eh. Kaya tithes yun. Babalik mo kay Lord. Gusto mo kasi maging matapat. And then, nagkakaloob ka sa gawain ng Panginoon. Bawas ang pera mo. Tinitiis mo yun. Pero tandaan nyo, lahat ng mga pagtitiis na yan, papalitan niya ng Diyos. Amen. Hindi mababaliwala yan. We have an eternal salvation, mga kapatid. Kaya huwag mong ipagpalit yung pananampalataya na meron ka. Huwag mong hayaang dayain ka ni Satanas at ikaw ay mamuhay sa mundong ito. Na ang mundong ito, lahat ng inaalok pansamantala. At ang worst scenario pa, lahat ng inaalok ng mundong ito. Dahil ito'y instigated, no? Hindi naman lahat ng nasa mundo, no po. Pero yung inaalok ng mundong ito na instigated ni Satanas, ikamamatay mo yun. Hello? Kaya kailangan maging mapili tayo. Pero mga kapatid, kung ikaw ay isang mananampalataya at nagiging masunurin sa Panginoon, nagtitiis ka sa maraming bagay, you have an eternal salvation. Kung wala man ang buhay mo rito, you have an eternal life in Christ. Amen?
Palakpakan nga po natin ito. Grabe yan mga kapatid. Mahirap ang maging Kristiyano. Pero hindi mababaliwala yan. At ito po si Jesus, being designated by God, a high priest after the order of Melchizedek. Again, ibinabalik tayo na itong pagiging high priest ni Jesus in the order of Melchizedek. Tapusin ko lang po itong Psalms 110. Sa verses 4 to 6, sabing ganon, si Yahweh ay may pangako at ang kanyang sinabi, hinding-hindi magbabago. Ikaw ay pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Si Yahweh ay naroon, nakaupo sa kanan mo, at kapag siya ay nagalit, ang lahat ng mga hari ay tiyak na malulupig. Siya'y hukom na hahatol sa lahat ng mga bansa sa labanang walang puknat. Marami ang malalagas sapagkat ang mga hari lulupigin niyang lahat. Ang pagiging pari ng ating Panginoong Yesus, kakambal nito ang pagiging hari, na ang pagiging hari ng Panginoong Yesus, ito'y pagiging hari na pagtatagumpay sa lahat ng mga kaharian sa mundo ito. Time will come, every knee will bow, every tongue will confess that Jesus is Lord. Amen? Kaya nga mga kapatid, tayo ay nasa isang kaharian na hindi matitinag, hindi masisira, at mananatili magpakailanman. Sapagkat meron tayong dakilang saserdote. Ito'y walang iba kundi ang Panginoong Yesus na nasa order of Melchizedek. Amen? So as a summary, as Jewish high priest, ito yung nakita natin, simple man ang mga gumagawa niyan. They need to offer sacrifice for his own sin and of others. Continually offer gifts and sacrifices for salvation. So dire-diretso yun, hindi natatapos yun. Kailangan nilang gawin yun. So anong pinapakita nito? Tulad ni Aaron, ito'y trabaho ng isang priest na imperfect yung kanyang ginagawa. Si Jesus Christ as high priest, siya'y sinless man, at ito pa, Son of God. He offered his life as a sacrifice for the sin of others. Hindi siya nagkasala eh. Kaya nga, yung ginawa niyang offering para sa mga iniligtas yun. Kung ikaw ay sumampalataya sa Panginoon, yung kamatayan ng Panginoong Yesus para sa iyo. Hello? Kaya huwag ka na magmatigas, kundi matuto ka magpasalamat sa Diyos. Hindi ligtas ka na niya eh. Matuto tayong sumunod. Kaya nga dahil sa ginawa ni Jesus, meron tayong source of eternal. Sabihin niyo po, eternal. Pag sinabing eternal, walang hanggan. Pag sinabing walang hanggan, hindi matatapos. Hindi magwawakas. Mga kapatid, yan ang salvation na meron tayo. Amen? Kaya wag na wag mong ipagpalit si Lord o yung kaligtasang meron ka dahil lang sa bote ng alak. Huwag mo ipagpalit si Lord dahil lang sa girlfriend mo na hanggang dito lang yan. Hello? We have the Melchizedek type of high priest, si Jesus. He is priest and king at the same time. Wow! Kaya nga itong mga taga-Hebreo na sinusulatan at this time, malakas ang loob eh. Kaya nga as an application, anong dapat nating gawin? As a Jewish high priest, tanda natin, Jewish religion is incomplete to give sinful people an eternal salvation. Yan naman po yun. Actually, lahat ng relihiyon na ginawa ng tao,
Dahil sa tao sila umaasa, asahan mo. Paulit-ulit dapat gawin yung mga ritual nila. Kaya nga, anong application? Let us come to Jesus Christ for salvation. Amen? Kay Jesus ka lumapit. He is the way, the truth, and the life. At ano sabi ni Jesus? No one can come to the Father except through Him. Yun naman yun eh. Kaya nga kung may iba ka pang pinagkakatiwalaan na magliligtas sa'yo at hindi si Jesus yun, hindi ka maliligtas. Dahil si Jesus lang ang nakagawa ng lahat ng requirements na kailangan para magligtas. Kaya nga, si Jesus as high priest, Jesus Christ is the only source of an eternal salvation. Let us hold firmly and grow in our faith to the Lord Jesus Christ. Ngayong alam mo na si Jesus ang tagapagligtas, lumago tayo sa pananampalataya. Amen? Huwag mo hayaang maging bansot. Sabihin nyo nga po, bansot. Bonsai. Ang faith natin. Yung matatandang kaedad ko, Bonjing. Kilala niyo po si Bonjing? Ang laki-laki na. No? Naka-diaper pa. At dala-dala niya gatas. Yung dede. Bonjing. May ganyang mga Kristiyano, yung tagal-tagal na Bonjing. So sa challenge, share how do you appreciate salvation through Jesus Christ compared to human religion. Paano mo na-appreciate yan? And then pangalawa, share how will you hold on to your faith and become obedient to the Lord Jesus Christ since we inherit an eternal salvation. Paano ka susunod ngayon? Paano ka magpapalago ng faith mo? Ngayong nalalaman mo na yung kaligtasan mo, hindi pansamantala, kundi magpasawalang hanggan. Amen? God is eternal. The church is eternal. The Word of God is eternal. At ikaw, you are eternally saved by God. Amen? Bakit? Because Jesus Christ is the perfect high priest. Siya yung high priest natin. Pwede po bang tumayo tayong lahat? May we just worship the Lord as we sing this song. Pasalamatan po natin ang Panginoon because He sent Jesus Christ. He came from heaven to earth para makita natin yung tamang daan. Let's sing this song. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. Oh, I'm so glad. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came. I'm so glad you came to save Once again, us. Lord, I lift your name. Lord, I lift your name on Lahat ng mga high. iniligtas ng Panginoon, awitin natin. Lord, I love. Lord, I love to sing your praises. Oh, I'm so glad. I'm so glad you're in my life. Oh, I'm so glad you came. I'm so glad you came to save Let us declare, you came from heaven to earth. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt you paid from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name. You came from heaven to earth.
You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I live. Lord, I lift Once your again, name from the on beginning. high. Let us declare. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praise and your praise. I'm so glad. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift Yes. your name on Lord, you high. came from heaven. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I For the lift last your time. name on Come on, high. church. Let's sing. You came. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, My debt. my debt to Kami ang pay. nagkasala. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I live. Lord, I lift your name on high. Sabihin natin, Lord, I live. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Ang maitaas ka, Panginoon. Ang mapawangalan ka. Ang makabahagi sa iyong kalooban. Ito ang pagkain ng aming mga kaluluwa. To obey you, Lord. And even if that obedience needs us to sacrifice, alam namin, mas mahirap na yung ginawa mo. Pinakamahirap na yung ginawa mo para matubos kami. At kung ano man yung hirap na dinadaanan namin ngayon, at the expense ng mga material things, even at the expense ng aming mga relationships, we know, Lord, na tama lang na ikaw ang piniin namin. By your grace, alam namin, magkakaroon kami ng kakayanan para sumunod sa kalooban mo. Alam namin, ito yung pinakamainam na pwede namin gawin, ang magbigay ng karangalan at kapurihan sa iyo.
Let your name be lifted up. Saan man kami nandoon. Sa harapan ng mga kaibigan namin, sa harapan ng mga kaopisina namin, katrabaho namin, o sa mga estudyante na nandito, sa harapan ng kanilang mga kaklase, and even mga teachers, let your name be lifted up in our lives. Father God, we thank you for the privilege of serving you. Taglay namin ang katiyakan ng walang hanggang kaligtasan. Kaya naman nararapat lang na ikaw ay paglingkuhan namin ng lubos. At ikaw ay sambahin namin magpakailan na. Mga kapatid, bago tayo maghiwa-hiwalay pansamantala sa lugar na ito, and even yung mga kasama natin sa Zoom, I would like to declare yung pagpapala ng ating Diyos. Yes, you have been blessed as you listen to God's Word. We have been blessed as we pray, as we sing the song through our faith. We have been blessed. At ngayon, sa paglabas natin sa lugar na ito, may the Lord bless you and keep you. May the face of the Lord shine upon you. And may the gracious hand of our God and the fellowship of the Spirit be upon you. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Everyone who agree to receive this blessing, say Amen. Tulad ng nakagawian natin, anong dahilan, bakit may Gospel Coalition Church? Anong mission natin? Our mission is to glorify God. Paano? By proclaiming the gospel hanggang kailan? Until we all attain the whole measure of the fullness of Jesus Christ. Amen? Sa madaling salita, anong gagawin natin? Face a partner, sabihin nyo. Share Christ. Changing lives. Kung may kasama kayo dito sa Zoom, sabihin nyo. Sharing Christ. Changing lives. Again, a round of applause para sa Panginoon. Salamat po muli sa pagsama sa amin pong online worship service. We hope na kayo po ay encourage, na-strengthen ang inyong faith, naliwanagan kung meron naman kayong mga tanong, at naunawaan nyo ng mabuti kung bakit kasi Jesus ang ating the perfect high priest. Yan. Kung meron po kayong na-miss dun sa ating pong tinalakay sa araw na ito, pwede nyo po yung balikan. Siyempre sa ating Facebook page, sa YouTube, and sa Spotify. And also, if you want to say something, to share something, pwede rin po. Just post it down below sa ating comment section, or pwede nyo kaming i-PM. Pwede rin kayong mag-reach out sa amin if you have concerns or questions regarding dito po sa mga tinatalakay natin sa Book of Hebrews. And also, we'd like to take this opportunity to invite you to participate and to take note itong mga regular activities po na aming. So, ito po yun.
So maraming salamat po and see you again next week sa susunod po nating online worship service. Bye-bye! GCC, Gospel Coalition Church. Our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ, sharing Christ, changing lives.